This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Ang pamagat po ng ating episode ngayong gabi ay walang iba kundi dating pariwara, binago ng pananampalataya. Ayan. So, ibig sabihin... Nakaka-relate ka ba, DJ Kyle? Medyo di ko pa sure. Pero lahat tayo, DJ Jazz, ay may kanya-kanyang kwento ng pagkakamali, di ba? Oo, kabiguan, at pagkaligaw ng landas. Pero, ayun nga, tayong lahat ay hindi naiiba. Minsan, kung tayo man ay nagkakaroon din ng paglihis ng landas, minsan sinasabi natin wala na tayong direksyon, sunod-sunod ang maling desisyon, at tila ba nawala na ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng dilim, may liwanag tayong mararating. Kaya sa gabing ito, ating mapapakinggan at makikilala kung sino po ang ating panauhin. Oo, alam mo, DJ Kyle, sa mga may mga kilalang feeling nila na pariwara na, o kung kayo mismo, pakiramdam nyo na pariwara kayo, baka ang storyang ito ay makatulong sa inyo. Ano? Yes. So, makinig lang kayo at i-share nyo rin po sa iba. So, ngayon, makikilala na natin ang ating guest. Walang iba kundi si Jimmy Alpajando. Ayan, Sir Hello Jimmy. po, Kuya Jimmy. Ayan. Magandang gabi po, DJ Jazz at DJ Kyle. May gusto ka pong batiin? Batiin ko po siyempre ang aking pamilya. Sunod po ang Gawi Church. Nanonood po sila ngayon, sila ni Mami Care at saka si Josie Villarmino. Magandang gabi. Siyempre sa pinanggalingan kong probinsya, Loreto, Dinagat Province. Magandang gabi po. Saan banda po ang Loreto, Dinagat? Sako po siya malapit sa Surigao City. Surigao. And nandito na nga, nagbumati na nga si Sister Josie Bellarmino. Ayan, sabi niya, good evening everyone. And yes, sabi din ni Benita Verzola, good evening to everyone, God bless us all. Naku, talaga namang marami pong nag-aabang ata, Kuya Jimmy, ng storya niyo. Ano po ibig sabihin ng GAO? Saan po ba ito? Government Auditing Office po noon. Ayun ang ibig sabihin ng GAO. Ayun, pero ito ay church sa Quezon City, tama Opo, ba? malapit po siya sa along IBP Road, sa DSWD National. Pag madaanan niyo po yan, makikita niyo po ang GAO 70 Adventist Church. Ayan. So, shout out po sa mga taga-GAO 70 Adventist Church at masaya po kami na naging guest po namin si Kuya Jimmy. So, Kuya Jimmy, pakilala niyo po ang inyong sarili sa amin, Ano pong ilang taon na kayo? Ano po yung ginagawa nyo ngayon? Ako nga pala si Jimmy Alpajando, taga Loreto, Surigao, Dinagat Island. Sa kasalukuyan po, nanirahan ako ngayon sa Payatas, Barangay Payatas, Quezon City. Ang trabaho ko ngayon, sa baga ngayon, ay naging driver ako ng aking mga anak at sa mga ibang mga tao. Tricycle driver po ako. Ayan. And syempre, shout out DJ Kyle sa mga nakikinig, sa mga kanilang tricycle. Yes. Alam mo, sabi nga ni Kuya Jimmy, habang before this, may mga nakikinig po talaga sa ating 89.1 FM sa kanilang mga tricycle. Exactly. Shout out po sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Ganun din sa mga jeepney drivers din, DJ Kyle, at sa mga even sa bus, So, sana ma-enjoy niyo po ang ating episode ngayong gabi. So, Kuya, gusto nating malaman, ilang taon na nga po kayo? Ako po ay 48 years old. Ayan, 48 years old na. Syempre, napakamaraming karanasan na din. Malapit na sa Hindi ba naman? Pero marami ng karanasan, di ba? Marami pong sa karanasan. buhay. Opo. Ano po yung hindi nyo makakalimutang childhood experiences po ninyo? Siguro po, nung magulo kasi ang bata pala ako, magulo po eh. Yung nanay ko ay Adventist, yung tatay ko ay hindi. Kaya ang hindi ko makakalimutan nun na iba-iba po akong dumadalo ng simbahan. Wala pong iba po. So, ang aking nung pagkabata noon ay maaga po akong napunta sa bisyo dahil po sa napabarkada ako ng may mga kaya. Kaya
doon nagsimula na napariwara po ang aking panampalataya or tumalikod ako sa Panginoon yung time na yun. Pero may pagkakakilala rin po kayo or ano po ba ang inyong mga background, religious background? Noon, nung 1-year-old pa lang ako ay bininyagan ako sa ibang church. Tapos nung 10 years old ako, bininyagan din po ako ng Seventh-day Adventist. Dual citizen to, DJ Carl. Pero nung nabanggit niyo po kanina that kayo po ay napakaibigan sa mga may kaya, kayo na-impluwensyahan, sa ibang church pa po kayo noon o nasa Seventh-day Adventist? Sa ibang church pa po. Kumbaga hindi po kayo active as Hindi Seventh-day po. Adventist ng time na yun. Hindi po. So kung tatanungin po kayo, sino po si Kuya Jimmy nung hindi niyo pa nakikilala si Kristo sa buhay niyo? Si Kuya Jimmy noon, isang pasaway, palaboy o salot sa lipunan. Ganun po ang aking pagkatao noon na lahat ng mga kasamaan, napasama din po ako noon sa mga masasamang loob. Oh. Paano niyo po nasabing pasaway? Sige nga po, kung i-describe niyo po yung pasaway. Ano pong pagkapasaway ang ginawa ninyo? Pagiging pasaway ko po kasi hindi ako nakikinig sa aking mga magulang. Kung ano yung gusto ko ay sundin ko para masaya lang. Puro sarili lang yung iniisip ko. Kaya naging pasaway, pinapaaral ako ng aking mga magulang, hindi nag-aaral lang mabuti. Kaya nasabi kong ako ay isang pasaway. Ilan po kayo magkakapatid noon? 4 kami magkapatid, ako po yung panganay. Wow, bihira yun, DJ Carla. Panganay na pasaway. Tama. Kumbaga parang yun sana yung sunod sa mga magulang. Oo, example sana, example. 'di ba? Oo. Kasi po, kaya nangyari po yun, DJ Kyle, kasi na lumaki ako sa lulu't lula ko, hindi talaga sa nanay at tatay ko. Kaya pagdating doon sa pag-uugali, hindi talaga ako natutukan ng nanay ko. And by the way po, parang nabanggit niyo din po previously na yung nanay niya po ay Seventh-day Adventist. Opo. And yung sa father, lolo, and sa father side, ay hindi po. Hindi po. Iba ang kanilang religion. Iba po ang kanilang relihiyon po. Ay, nabanggit nyo kanina talagang naging salot daw sa lipunan, di sir ka? Ano ibig sabihin doon na naging salot? Salot kasi lahat ng mga pagnanakaw, lahat nakatikim na kami ng mga drugs sa murang edad. Tapos nung sa ibang relihiyon ako, nakaranas ako ng mga hindi maganda sa buhay ko. Kaya isip ko na parang hindi ko lubos na kilala ang Panginoon noon, nakalimutan ko talaga siya. Yung time na yun, tinalikuran ko talaga totally ang Panginoon nung time na yun. Mahirap din pala magkaroon ng mga well-off na mga kaibigan. Kasi kung saan-saan ka sinasama. Pero yung question ko po ngayon is, how were you able po na nasusustain po yung ganong gawain? Dahil lang po ba sa mga kaibigan or like for example, bibigyan kayo ng pang-tuition, imbes na pang-tuition nyo o kaya allowance, ginagamit nyo po sa mga bagay na yun? Dahil po sa mga kaibigan kasi sila yung nagpo-provide kung paano makabili kami ng pang-bisyo. Minsan nag-aaral kami. Pag-recess hindi na kami bumabalik. Nagiinuman kami ng mga alak. Kaya talagang na napasama siguro. Hindi, siguro, napasama talaga ako doon sa naging kaibigan ko noon. And then sabi niyo, talagang natuto din kayo magnakaw, Yes. Opo. Bakit po kayo na-encourage na gawin yun? Parang may pangpulutan, ganyan. Kasi mismo sa lulo ko, kapatid ng lulo ko, alaga nilang manok, kinuha ko yun. Yung time na yun para may makain lang kami. Kasi pag mga tambay, walang ibang isipin kung ano-ano na lang yung gagawin. Pero sa totoo lang, DJ Jan, this is very crucial sa community natin ngayon. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, sa society po natin, lalong-lalo na nabanggit nga within the government right now na sinusulong nga nila na mawala yung mga pagsusugal whatsoever. Yes, kasi it drives mga people. bisyo. Mga bisyo. It drives people to do something kasi para ma-sustain yung kanilang ginagawa. Kaya po nagre-resort sila sa mga maling gawain para ma-sustain yung ginagawa nila, and that's the thing po. Kaya paalala na rin para sa mga listeners natin to
ano yun, kung anong pinakamagandang gawin, what's best that you can do right now is to learn from the school and others at wag po yung mga bagay na hindi po ikakaganda ng ating buhay. Pero right now, napakaganda dahil we are given with a direction doon sa buhay ni Sir Jimmy na hindi siya nag-stop doon sa bagay na yon, DJ Jazz. Kundi there is parang kumbaga there's a ladder na inakyatan niya, though hindi siya yung ladder na mabilis lang akyatin. Pero God is good dahil nakilala niyo po pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. Oo. So talagang totoo yan, DJ Carl, na one sin could lead you to another sin. Oo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, alam ko may mga kakilala din kayo mga may bisyo, pero tingnan natin kung ano po yung mangyayari sa story ni Kuya Jimmy, Kaya wag po kayo mawawala, Pakaabangan niyo po at meron pong next part. Pero bago po tayo pumunta sa ating susunod na part, pakinggan po muna natin ang My Redeemer is Faithful and True by the Bereans. As I look back on the road I've traveled, I see so many times it carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place I am preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face. My Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. And that was My Redeemer is Faithful and True by the Bereans. Time check, it's 8:17 in the evening. Hatid sa inyo ng AWR and Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa TikTok. Transformation in Christ Talk with AWR, and this is DJ Jazz. At yes po, patuloy pa rin po ang atin pong pakikinig dito sa Adventist World Radio 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page at YouTube channel. Kung kayo man po ay somewhere there lang po mga kaibigan, I would love to hear your stories too. Kaya po i-comment nyo rin
rin ang inyong mga kwento. And if you would love to be part of our live program, ay mag-text po kayo para po kayo rin ang susunod nating guest. Dito po sa ating programa. At ngayon po mga kaibigan, let's read some comments po sa atin pong mga kaibigan na nanonood sa ating Facebook Live. We have Karen Grace Agcanas. Ayan po, na-highlight niya yung kanyang comment para po yung mga followers niya, yung mga friends niya ay makita ang atin pong programa. We have also Karina Diaz from Quezon City, Maria Tonggol from Pasig. Ayan, at itong napakalayo, DJ Jazz. Jonel De La Torre. Sabi niya, good evening po, Ma'am Jazel and Sir Kyle. Blessed Tuesday po, listening from Bicol. Yes. Yun, hindi ko alam, nakabot pang 89.1 sa Bicol, ano? Pero hopefully po, can you please let us know what part in Bicol po na nakikinig po kayo ngayon? And we would love to hear about that. Yes, and alam mo DJ ka, gusto ko rin malaman niya kung saan talaga nakakaabot yung radio natin. Kasi parang sa Mindoro din ba? Oh, grabe. Hindi lang po pang Manila, pang Malawakan po ang naaabot ng Adventist World Radio. At ngayon na po, kasama pa rin natin si Kuya Jimmy. Hello po, Kuya Jimmy. Ayan. Hello po. At nasa pinakaabangan na natin, na part ng pagkukwentuhan natin, which is Kuya Jimmy. Ano po o paano nyo po nakilala si Kristo sa buhay nyo? May 3 sign po na pinagkalob sa akin ng Panginoon dahil naging drug dependent po ako nung time na yon. Ang kapitbahay namin na pulis ay sinabihan ako, itigil mo no balong yung monkey business mo kasi alam na namin. Wala po sir, huwag ka nang magmaang-maangan pa, sabi niya. So, yun yung number 1 na binigay sa akin ng Panginoon. Tapos pangalawa... Kayo po ay ilang taon nung time na yan? Siguro nasa 20s na po ako nung time na yan. Nasa Surigao pa kayo niyan? Dito na po ako unang pupunta ng Maynila. Nasa Maynila na kayo? Sa Maynila ako. Mga 1999 o 2000, mga ganun po yung time na yun. Ngayon, yung pangalawa na ginamit ng Panginoon na ako po ay makabalik sa panampalataya. Yung kaibigan kong nagturo sa akin ng paano mag-gitar ng religious song, paano umawit ng religious song. Nagkaroon po siya ng sakit na cancer na stage 4. May taning po siya ng 2 buwan na buwan para mamatay na po siya. Sabi niya, magkita tayo sa personal. Yun po yung sabi niya sa akin, DJ Kyle at DJ Jazz. Sabi ko, sige po, uuwi ako. Yung time na yun, umuwi ako kahit wala akong kapira-pira. Umuwi ako dun sa amin dahil ako ay naging dance instructor. Nakauwi kami, nagkita kami, na-meet. Yung pagka-pariwara ko nandun pa rin. May nag-invite sa akin, asawa ng mayor, na gawin niya akong DI. So, nag-ballroom kami nung time na yon. Dahil maraming alak, kasi presidential table. Sobrang lasing po ako. Alam niyo sa lahat po nakikinig, yung ihi ko, yung suka ko, ginugulong-gulungan ko yun. Mismo ako, sarili ko, nandidiri ako kasi ang nakapabaho. Ang pangatlong ginamit ng Panginoon para ako ay manumbalik sa Kanya, yung isang babae na umiyak na nakaluhod doon sa gilid ko, DJ Kyle at DJ Jazz, nagpatulo sa kanyang luha. Walang iba kundi yung nanay ko. Nakikiusap siya sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo tong bata na to, yung anak ko na mabago, na makabalik siya sa panampalataya. Kailan niyo po nakita yung nanay niyo na talagang lumuluhod at umiiyak? Nung time na yon, na sobra akong lasing, pagdilat ko sa mata, pag ganyan ko, talagang nakita ko talagang tumulo yung luha ng nanay ko. Parang nilapirot po yung puso ko. Nung nakikiusap ang nanay ko na mabago ako, nakikiusap siya sa Panginoon. Sabi ko sa nanay ko, nung nagising ako, Nay, babalik na po ako sa Seventh Day Adventist. Yun yung time na dahan-dahan akong nakabalik sa Panginoon. Grabe, purihin ang Panginoon. Kaya, alam mo, DJ Cal, napakahalaga talaga nung commitment, dedication, and prayer ng mga magulang natin para sa atin. Kaya shout out po. Shout out po sa nanay ko, Emilita Alpahando. Hello po. Kung maririnig ako, hanggang ngayon, malakas pa naman din siya. Nasa mga 77 years old na siya ngayon. Pero yung testimony ko, mismo hindi pa siya nakakaalam. Dito sa
TikTok na sabi ko po sa ibang mga church, pero yung nanay ko, siguro kung makauwi ako sa amin, malalaman niya po na isa sa dahilan na ginamit sa Panginoon para ako'y makabalik sa panampalataya. Amen. So, naka-live to, DJ Carl, recorded to. Pwede natin i-share sa nanay niya. Yes, and pwede nilang balik-balikan ito sapagkat pagkatapos ng live program natin ay nandoon lamang po. So, Sir Jimmy, paano po nandoon yung mother po ninyo at that time? Paano niyo po nalaman na nandoon po kayo? Kasi umuwi ako dun sa amin kasi taga-Lorito ako. Ngayon, pagka uwi ko doon, magkatabi ko kami natulog doon sa may sala kasi wala kaming kwarto. Kaya nung time na yon na nakita niya na nanusuka ako ng suka, hinahaplasan niya ako, naawa siya sa akin. Kaya ganun na lamang yung pakikiusap niya sa Panginoon na baguhin yung puso ko. Kaya napakabuti ang Panginoon sa akin kasi kahit napakarumi ko, sobrang kasalanan ko, nandyan pa rin yung pag-ibig na walang hanggan na meron ang Panginoon ay talagang hindi niya pinagkait sa akin. Kaya naranasan ko po yun. Alam mo, DJ Jess, sabi nga nila, no, a mother's love daw is a reflection of God's love. Kasi syempre, kapag titignan po man natin, although yung pagkakapicture sa ating Panginoon is a father, pero it has the qualities of being a mother, which is caring and compassionate. Kahit na anumang karumihan natin, anuman yung kumbaga, yun nga, napakita ni Sir Jimmy po, yung picture, na kahit gaano man yung mga bagay na ginawa natin, nakahihiyan, they're still there to care for us. Our mothers are still there to care for us. At gayon din po ang ating Panginoon. Ano man po yung mga gaano man kapariwara o gaano man kawalang direksyon po yung tinatahak natin, remember that God's still waiting for you to come back to Him so that He can care for you. Ayan, totoo yan. Pero bago po natin itanong yung susunod na ating tanong, shout out po muna kay Ninong June Makabuhay. Nanonood po at nakikinig siya ngayon. Sabi niya, good evening everyone. And sabi din ni Carlo Jim Efliano, good evening po from Baguio City. Wow. And sabi ni Christian Rida, good inspired story, Jamie. Ngayon gusto nating malaman kayo, Jamie. Ano na po yung mga pagbabagong nangyari sa inyo after nyo ma-encounter ang Panginoon? Madami po. Kasi nung nanggaling ako sa amin, bumalik ako dito 2005. Porsigido po ako na malapit na ako mag 30 years old na mag-asawa kahit walang trabaho. Na-meet ko po yung misis ko na si Roxanne Flores na isa din pala na pinadala sa Panginoon na para tuloy akong magbago. Ayan. Exactly. Nag-meet kami sa isang DJ Kyle, DJ Jess, sa isang stage play na pinamagatan naming biyahero kasi yung buhay natin dito sa mundo para lang natin nagbabiyahe. Maraming bako-bako, maraming disgrasya sa buhay na dapat nating malagpasan. Doon ko siya nakilala at hindi pa tumigil yung mga blessing na natanggap sa akin. Nung naging asawa ko siya, binayaan kami ng 2 anak na babae at lalaki. At hindi lang yan po na pabago sa akin sa Iglesia ng Gawi Church ay naging elder po ako doon, ordained elder. Tapos sa kasalukuyan ngayon ay diakono po ako ngayon. At sa pagbabago DJ Jazz ay meron din po akong singing group na Shepherd's Men. Nagsimula kami nung 2015. And alam mo, DJ Kyle, starting from a stage play, makikita natin na yung dating pariwara, dating bisyo ang alam, pwede palang magamit ng Panginoon sa mga ganong klaseng Adventist stage play kasi ito yung biyahero. And shout out po sa director po ninyo. Si Direk RJ Arellano po. Si Direk RJ Arellano. And kung hindi mo matatanong, DJ Kyle, nung 2015, 2005 yun, 2005. Nung 2015, around 2015 nga ata, or 14, ganyan, kami naman yung nag-stage play. Siya din yung director. Kaya shout out po kay Direk RJ. Kayo pala yung mga artista doon. Oo, yun ang ministry po talaga na, siguro, pero magaling din kayo kumanta, di ba? Hindi po gaano. Ang binayaan po na umawit sa aming pamilya ay yung mga anak ko lang po. Oo, ayan. Yung Shepherd's Men din kasi, na ministry niyo po ngayon, ay umaawit, tama? Opo. Sige po. Yes po. Isa po yan sa pinaghuhugutan ko, DJ Kyle, pag panahon na ikaw ay nangihina, yung singing group namin ay handa kami maglingkod sa mga may namatayan, mga crusade,
kung saan man. Kaya napakasarap na magsama-sama kasi karamihan sa amin, DJ Kyle, hindi ko alam kung bakit kami pinagsama-sama ng Panginoon. Karamihan sa amin ay mga backslider po. Noon, na nagbalik sa Panginoon. Opo. Ito yung isa sa mga na-observe ko, DJ Jazz, sa buhay ni Sir Jimmy, parang ang Panginoon, gumamit siya ng ibang tao para mabago yung kanyang buhay. Let's remember on his first story. Yung kanyang unang kwento, nagamit ang kanyang mga kaibigan para siya mapariwara. Totoo. But God used other people para siya ay mabago. So, ibig sabihin mga kaibigan, maaaring sa pamamagitan ng kanilang kabutihan, kaya dito po natin nakikita talaga na sabi nga sa kasabihan, the same feather flocks together. Kaya po, kung saan, kasabi nga nila, kung for example, itong tatlo gumagawa ng masama, sino daw yung pang-apat? O kayo tatlo, gumagawa sa isang grupo, yung tatlo, gumagawa ng mabuti, sino daw yung pang-apat? So, mga kaibigan, ito rin ay isang paalala na ang Panginoon gumagamit din ng ibang tao para tayo po ay mabago. And we praise the Lord for those people, Sir Jimmy. At ngayon, you have that desire din na magamit tayo ng Panginoon para mabago din yung buhay ng ibang tao. So, sa pamamagitan po ng inyong ministry. Totoo yan, DJ Carl. Yung singing ministry ay malaking tulong din, Exactly. para sa atin, para mag-sustain ang ating pananampalataya sa Panginoon. And by the way, marami na po nagko-comment. Sabi po ni Teresita Galapon, amen po, Brother Jimmy, napakabuti po ng Panginoon. God hate the sin but loves the sinner. Amen. Totoo naman yan. Yan, si Lizelle Federico Debil, sabi niya ay, good evening everyone, very inspiring testimony, Sir Jimmy, God bless. At kay Karina Diaz, yes, si Bro Jimmy ay isang katunayan o pagpapatunay ng isang taong tunay na binago ng Panginoon. Ngayon po, isa na siyang masigasig at tapat na lingkod ng Panginoon. No? Para this person knows si personally, Sir Jimmy. Si Ma'am Karina Diaz. Tagagaw Church din po. That's why. And yan po. Pero doon natin makikita, DJ Jazz, na meron yung pagbabago sa buhay ni Sir Jimmy ay nakikita na ng ibang tao. Sabi nga nila, that's the best preaching. It's when you do it with an action. Yan, opo. Kaya kung tatanungin kayo Jimmy, ano na po yung mga naging commitment niya sa Panginoon, nung nabago na kayo? Yes. Gusto kong magpatuloy sa sa paglilingkod ng Panginoon at higit sa lahat, ang aking mga anak ay mailapit po sa Kanya. So, sa part dyan ay sa tulong ng Panginoon, nagtagumpay naman din po ako. Ang aking mga anak ay active sa church. Yeah. Yun po ang sa pagiging pananampalataya na maging matatag ka. At higit sa lahat, ang pinapanalangin ko ngayon, DJ Kyle at DJ Jazz, ay yung tatay ko hanggang ngayon kasi ay lasinggero pa siya, na mailapit siya sa Panginoon. Ganon din po sa aking biyenan na makilala niya ng lubos ang Panginoon. Ayan, totoo yan. Marami pa rin tayong mga pwedeng ipanalangin sa Panginoon. At kung kayo nga ay nabago, bakit hindi? Kuya Jimmy? At nakita natin, DJ Cal, talagang grabe yung happiness ni Kuya Jimmy na yung mga anak niya ay nasa pananampalataya din naman at active sa church. Let me just advertise, DJ Jazz, para mapakinggan niyo po ang anak ni Sir Jimmy. Makinig po kayo sa AWR 89.1 FM. Marami po siyang awitin. Ayan, ano pong pangalan ng anak niyo? Paki-shoutout naman po. Shoutout sa anak ko, si Gwyneth Alpahando. Yes. And si Jero Macho Alpahando. Ayan, Jero. Okay. And alam natin, marami kayong pinagdaanan, Kuya Jimmy. Although may mga commitment kayo sa Panginoon, pero ano pa rin yung mga nagiging struggle ninyo? Na parang ang hirap-hirap sa inyong iwanan. Yes. Kasi syempre, ang dami nyo ng mga nagawa noon na kapariwaraan. Siguro, para sa akin kasi, napakahirap kasi noon, napakadali yung kumita ng pera. Ngayon, bilang isang tricycle driver, konti lang talaga, barya-barya lang. Pero sabi ko naman sa sarili ko, hindi naman kami ginutom ng Panginoon. Nakakain naman kami ng 3 beses sa loob ng sa isang araw. Kaya patuloy ko pa rin mananalig sa Panginoon sa sarili ko na kahit pa man na ganito yung hanap buhay ko, pero
alam ko hindi ako pabayaan ng Panginoon. Totoo. Saka DJ Carl, marangal na trabaho ang tricycle yes, driver. And grabe din yung sakripisyo nila. Alam mo yun, minsan kahit gabi na, sila pa yung nandun para sumerbisyo sa iba na walang sundo, diba? Opo. Kaya talagang saludo po, i-regards niyo po kami sa mga kapwa niyo po, tricycle driver din naman. Yung may kasamahan po akong nakikinig po sa AWR. Nagulat po ako na yung pinapakinggan niya ay mga awitin natin, mga sa Adventist. Tinatanong ko siya kung anong relihiyon niya, siya po ay born again. Kaya ako ay natutuwa na masarap daw pakinggan yung mga musika natin ay nakaka-relax daw, sabi niya. Wow. Baka nga nakikinig ngayon, DJ Jazz. Totoo. At baka hopefully nakikinig naman po si Sir, ano pong pangalan? Pa-shoutout po natin. Si Adoro. Kasing palayo lang alam ko. Pangit ng palayo niya kasi parang Hello po sa inyo, and salamat sa pakikinig. Adoro po apelido niya. Apelyido niya yun. Buong pamilya na lang siguro, DJ Jazz, ang batiin natin. The Adoro family, we would like to thank you po sa pakikinig sa atin po mga programa sa 89.1. Ayan. At may mga patuloy pang bumabate. Sabi ni Cyreli Ganiblazo, good evening po sa lahat. Sabi ni Mary Jeremy M. Angeles, sister ko po yun. Praise the Lord, watching from Cavite. Hi, DJ Kyle, DJ Zaz, and Sir Jimmy. Ayan. Sabi rin ni Susana Villegas, amen, bro, Jimmy. God bless you and your family. At ayan. Ayun nga, meron ngang isa sa mga testimony ng mga kasamahan niya sa church ni Brother Jimmy. Ang tricycle niya ay ginagamit sa paghatid sundo ng mga interest sa mga evangelistic meetings ng church. Ito nga, DJ Just, sabi ko nga, right from the start of the story, the enemy used people para malayo siya sa Panginoon. But God used other people para mas mapalapit naman siya sa Panginoon. Ngayon, God is using him para mas mapalapit pa ang ibang tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo, palapit sa ating Panginoon. And ito na nga po, it's a breakthrough para sa inyo, Sir Jimmy, dahil itong programa po natin ngayon, we have wide range of listeners. Iba't ibang mga part ng society. And if you get to listen to this, mga kaibigan, we would love to urge you po na mag-text po sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po, 0918-944-7891. I-text nyo po yung mga reflections po ninyo, anuman po yung mga nagustuhan po ninyo na mga takeaways po ninyo sa atin pong mga napakinggan. Ayan, and I think there's a story behind DJ Kyle, Bakit ngayon tricycle driver si Kuya? So ano po yung trabaho nyo noon? And bakit po kayo umalis sa trabaho nyo noon? Dati po ay nagtrabaho ko sa Andox, Lechon Manok, hindi yung taga-Lechon, sa office mismo. Ang day off ko noon ay Saturday, tapos binago nila kasi nag-rotation. Kaya isang dahilan po yun na nag-resign ako sa company. Wow. Sacrificing para din mag-alaga sa aming mga anak kasi maliliit pa sila noon. Para gabayan sila, para maging hands-on din po sa kanila, para mas lalo silang mailapit sa Panginoon yung time na yun. Diba? Parang to stand in faith talaga, nag-sacrifice siya ng job niya. And to think, kayo yung nagpalaki sa mga anak niyo, mga kaibigan, mga kapatid. Pag nakita po ninyo yung mga anak niya, talaga namang sobrang nakaka-proud, Kuya Jimmy. Amen. Kaya yung ginawa niya pong pagsakripisyo, you would reap talaga yung reward, which is yung mga anak nyo. Ang talagang, alam mo yun, yung legacy, DJ Kyle, wala pa kasi anak si DJ Kyle Hindi pa yan medyo na-feel, Ayan, pero praise the Lord po. Talaga namang, ang family po, sabi nga nito ni Esther Roque Cario, good evening, AWR. Amen, Sir James. God bless your family more. Ayan. Kaya nga po ito, napakaganda rin, nang nabanggit kanina na from an office job, DJ Jazz, from an office job, parang kumbaga, hindi naman sa demotion yon, pero at something na commitment mo yun po sa Panginoon. So it's again another lesson po para po sa atin, sa mga tagapakinig natin, na as we look
towards sa mga goals po natin sa buhay, huwag po natin kakalimutan yung commitment natin sa Panginoon. Look at that po. Siyempre, pag titignan natin, Sir Jimmy, mas malaki siguro ang kita nyo nun when you were in the office kaysa sa ngayon. Pero again, ang pagsusustain ng Panginoon ay hindi nasusukat sa kung anong trabaho tayo ngayon. But it is, ang pagsusustento ng ating Panginoon sa atin, hindi na natin kumbaga mafe-feel na nandyan na yung blessing ng Panginoon. I mean, hindi natin anong tawag natin doon? Anong right term for that? Na we cannot gauge yung pagmamahal ng Panginoon dahil minsan may susurprise na lang tayo, nandyan na yung kanyang mga blessings. Yes, and imagine, ilang taon na yon Kuya Jimmy, 8 years. For 8 years, and God sustained them. DJ Jess at saka DJ Kyle. May time pa na makapag-abroad sana ako. Ando na yung visa ko lahat. Prepared na. May schedule ako January 7, January 8 pala. January 11, 2008. Siyang naman din nanganak yung si Mrs. yung panganay namin, si Gwen. So, inisip ko, yung tatay niya noon kasi lasinggero, anong mangyayari sa anak ko? Kaya, hindi ako tumuloy nag-abroad. Yung pagkakataon maganda. Sabi ko nga, paano kaya kung natuloy ako? Paano kaya hindi ako nag-resign? Mailapit ko kaya ang aking mga anak sa Panginoon? Yun yung tanong ko sa sarili ko. Na nakapabuti ang Panginoon kasi marami siyang paraan na mas lalo pang tuloy-tuloy yung paglapit ko sa Kanya. Amen. Talaga, all things work together for good to those who love God. Amen. Bago po tayo magpatuloy, wag po kayong aalis, Tayo po muna ay makikinig ng awitin by the Bereans entitled Sa Wakas. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awan din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali
And that was Sa Wakas by the Bereans. Andito pa rin po tayo at nakikinig sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ayan. At talaga naman, DJ Kyle, ang kasama po natin ngayon ay si Kuya Jimmy at ang kwento niya ng pagbabago ay sobrang nakaka-inspire po para sa ating lahat. Kaya ang dami na pong nagko-comment talaga at patuloy na sumusubaybay sa atin. At ayan po mga kaibigan, so alam ko po na, alam mo, DJ Jazz, natutuwa ako minsan sinasabi nila, uy, TikTok na, kailangan natin makinig. Ganyan. So, kumbaga, kasi siguro, very inspiring kasi mga kwento ng mga listeners natin, tsaka mga kasamahan natin. So, it's something that we can say remarkable para sa ating mga listeners. And with that, Sir Jimmy, we would like to thank you po sa pag-accept po ng aming paanyaya. Ayan. At ang dami na nga nagpapa-shoutout, yes. Sabi ni Alfred Duke, shoutout po. Hello, Alfred. And sabi ni Elijah Refones, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Jazel, also Sir Kyle, and sa ating guest, And ayan, nanonood po si Cyreli Ganiblaso at marami pa pong iba na nanonood dyan. And shout out po sa aking kaibigan na pagka 8 o'clock pa lang nakatune in. Hello kay Liz, kay Marco, kay Hiraya. Kaibigan po yan ng aking mga anak na si Rafa, Momo, and Denden. And shout out din sa aking husband, Hello po sa inyo. At sa mga sumusubaybay pa at nakikinig sa atin ngayon. Kayo pa rin po ay nandito sa AWR 89.1 FM. At syempre sa ating mga Facebook listeners, kanina nag-60 So basically, itong 60 viewers po natin, ngayon we have 54 as of today. So we would like to thank you rin po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at syempre, wag natin kakalimutan ang mga listeners natin sa radyo. Saan man po kayo ngayon naroroon, kayo man po ay nasa inyong mga sasakyan, grab drivers, tricycle drivers. Meron pa nga tayong listeners sa Lipa City, DJ Jazz, na nagbebenta ng siomai, nagbebenta ng mga fishball and others sa kalsada. At sabi niya sa akin, nilalakasan niya daw talaga yung kanyang radyo para yung mga customers niya ay makakaparinig din po sa atin pong mga programa. Yes, kasi totoo may mga business establishments talaga na naka-on yung radio nila at naka-tune in sa 89.1 FM. Hello po sa inyo. At kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng ating mga libreng aklat, na mag-enrich ng ating spiritual life, narito po ang Pag-asang Daigang Bukas. Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Lagpas pa sa kaya ng imahinasyon, ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia, and 10 Commandments Twice Removed. Kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng libreng kopya po nito, kayo ay mag-text or tumawag lamang sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. At ngayon po, patuloy pa rin natin mapapakinggan ang kwentong pagbabago ni Sir Jimmy. Ngayon, Sir Jimmy, sino na po kayo ngayon after nyo ma-encounter si Jesus? Ako po ay isang binago ni Jesus Christ. At sa kasalukuyan, nagpatuloy po kami na maglingkod sa Kanya sa pamagitan ng singing group. At higit sa lahat, kasama ng aking pamilya. Yun na nga po, nasa banggit ko kanina ay naging ordained elder po ako sa Gawi Church. At kasalukuyan, ako po ay active ngayon na diakono. Ayan, talagang nasa paglilingkod na lahat, Yes. DJ Kyle. Yung buhay na pariwara ay hindi na pariwara, nasa pananampalataya na talaga po, Kuya Jimmy. And alam mo, meron akong gustong makausap ngayon na talaga namang malapit sa puso ni Kuya Jimmy, Tingnan natin kung makakontak po natin ang ating caller, Try po natin. Ayan. Try po natin kung makakausap po natin ating caller. Narinig ba? Okay. Yan. So habang inaantay po natin, muli mga kaibigan, kung kayo po ay meron pong mga gusto pong ibahagi rin para po sa atin pong guest, para po sa mga reflections po ninyo, ay pwede po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po. Hello. Ayan, meron na. Hello. Hello. Hello po. Hello. Hello po. Hello. Hello. Narinig po kayo? Hello. Ayan. Could you tell us your name? Sino ito? Si Gwen. Ayan, si Gwen. Kuya Jimmy, sino po si Gwen?
Anak ko Anak po. nyo. Ayan. Gwen, anong masasabi mo sa story ng pagbabago ng daddy mo o ng tatay mo? Hello po. Yes. Ano masasabi mo? Atin-atin lang to. Sige na. Akala ko po yung malapit sa puso yung nanay ko. Ikaw daw. Game. So ano po, sa akin, sobrang papasalamat po ako sa Panginoon kasi napaka-bless ko na meron akong tatay na katulad ni Papa. Amen. Na siya yung parang naging example din siya. Actually, hindi ko pa alam before yung nangyari sa kanya. Pero one time, first time ko narinig yung testimony ni Papa nung kumakanta sila ng singing group niya. Sobrang natouch ako and naiyak din ako kasi hindi ko alam na ganun pala yung pinagdaanan niya. Pero still, I praise God because sobrang galing ng Panginoon kung paano siya na-transform through Christ, lalo na sa mga napagdaanan niya. I know that God is so intentional and everything has a divine purpose. Kaya nangyari po yan sa kanyang buhay. And mas naging firm siya sa kanyang pananampalataya, relationship. Amen. Okay, grabe. Thank you, Gwen. Alam mo, I'm having goosebumps. Amen. Amen. Thank you Hindi so naman much, sa lamig, Gwen. May gusto ka bang batiin, Gwen? Shoutout na naman sa kapatid ko. Ayan, yes. On behalf of Jiro, tama ba? Okay. Yes po. Ayan. Thank you so much. Ayan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-TikTok, napakinggan niyo po. Grabe. Ano pong pakiramdam niyo nung narinig ito sa anak niyo, Kuya Jimmy? Siyempre, sobrang saya. Oo. Halos maluha-luha na si Kuya Jimmy sa saya. Grabe. Parang nakakataba ng puso na mapakinggan na thankful yung anak po ninyo. Sa lahat ng sacrifices and sa pagiging mabuting example niyo po sa kanila. Amen. So ayan nga po, Sir Jimmy, nandito po na tayo sa malapit na pagtatapos ng atin pong programa ngayon sa gabing ito. Anong nais niyo pong ipabaon sa ating mga tagapakinig? Especially sa mga taong siguro may same na karanasan ninyo. Although hindi man po kapareho literally, but they are on the same path na kagaya po ninyo noon. Ano pong gusto niyo pong ipabaon sa kanila? Siguro po, kung kabataan man kayo nakikinig ngayon, piliin nyo po ang magiging kaibigan nyo, lalo na kung hindi natin kapanampalataya, na yung walang mga bisyo. Yes. Para hindi kayo kagaya sa akin na napasama sa kanila na napabisyo. Tapos, yun nga po, sa mga kapanampalataya din na mga may edad na po, na kagaya ko, mga 48, 40 plus, mga ganyan, na kailangan talagang maging matatag tayo. Mahirap kasi bumalik sa panampalataya kapag tayo tumalikod sa Kanya. Amen. Sa mga taong napariwara, ang payo ko lang po, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Andyan ang Panginoon kahit gaano tayo karumi, kaya tayong paputiin kagaya ng niebe. Amen. Amen. Ikaw naman, DJ Kyle, ano ang baon mo sa kwentong pagbabago? Yes, nakita ko dito, DJ Jazz, na ang kwento ni Sir Jimmy ay patunay na ang buhay ay hindi nasusukat sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi sa tapang at pagpupursiging magbago. Mula sa pagiging pariwara, siya ngayon ay nagsisilbing inspirasyon, hindi lamang sa kanyang mga katrabaho kay sa mga taong nakapaligid sa kanya, kundi mismo na sa kanyang pamilya. Ang dating landas ng kadiliman ay napalitan ng liwanag at ang dating pagkakawala ay nauwi sa matagumpay na pagbabalik. Tunay ngang walang imposible sa taong handang magbago. Amen. And sa akin naman, DJ Kyle, maaring yes yung mga tao ang nagpalayo sa iyo sa Panginoon, pero yes yung mga tao din na iba ang kaya magpalapit sa iyo sa Panginoon. And we thank God for those people na nagpapagamit sa Diyos para ang mga tao din naman na wala sa Panginoon ay maibalik sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Especially sa mga parents na talaga namang laging nananalangin para sa kanilang mga anak. And
ang mga anak naman po, sana manalangin din, kagaya ni Kuya Jimmy, para sa kanya mga magulang din naman. Yes. Ayan. So ngayon po, mga ka-TikTok, ano po ang baon ninyo sa kwentong ito? Pwede nyo pong i-type in sa ating comment or i-text nyo po or itawag sa ating numero na 0918-9447-891. Maraming salamat na sinamahan nyo po kami sa ating episode po ngayong gabi. Patuloy pa rin po kayong sumubaybay sa atin every 8 p.m. ng Tuesday po. Dito lamang sa ating Adventist World Radio Manila or 89.1 FM. Kaya nga muli, this is DJ Jazz na nagsasabing sa inyong just have Jesus in your life. Ensure ang pagbabago. Yes, at syempre po mga kaibigan, ang pagbabago ay hindi madali, pero ito'y posible sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po ako pong inyong kaibigan, DJ Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.